Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, maraming pong salamat. Muli po naming iniaalay sa inyo ang kabuuan ng gawain. Ikaw lamang ang maluwalhati. Ikaw lamang ang makita, marinig at maramdaman ng mga tao. Salamat po sa biyaya mo sa amin sa araw-araw. Kami po ay asang-asa lang sa biyaya mo, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. At ang bawat isang naririto ay aking kino-cover ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at dinedeklara ang tagumpay ng Panginoong Hesus at ang pagkatalo ng kaaway na dyablo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, everybody say Amen. Amen. Praise God. So ang title ng message na akin pong isi-share sa inyo ngayong umaga ay Remain Wise. Sabi mo sa katabi mo, Remain Wise. Sabi ng 1 Corinthians 1:30. Taas ang kamay na tinanggap na si Jesus as Lord and Savior. Amen. Yun yung blessing sa atin ni Lord. Diba? Hindi lang tayo nagpa-member sa isang sekta o sa isang religion, kundi tayo ay pumasok sa relasyon sa Panginoong Hesukristo. At ang gusto ng Panginoon, ang lahat ng tao ay magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Amen? 1 Corinthians 1:30. Dahil sa Kanya, tayong na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sabi natin, karunungan ng Diyos. Sino daw ang karunungan ng Diyos para sa atin? Si Kristo. Kaya nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, naging wise ka na. Amen ba? Nagkaroon ka ng wisdom. Naintindihan mo kung ano talaga ang kalooban ng Diyos at kung ano ang hindi kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid. Paano daw tayo naging matuwid sa harap ng Diyos Ama? Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen po ba? Dahil kay Kristo, ikaw ay itinuring na matuwid. Taas nga ang kamay dito nang siya ay hindi pa nagkakasala. Wala. Lahat tayo ay nagkasala. Amen? Kaya sa harap ng Diyos, hindi talaga tayo matuwid. Kasi lahat tayo ay may bahid ng kasalanan. At yun ang sinasabi ng Romans chapter 3:23. Pero maliwanag dito, dahil kay Kristo, tayo ay itinuring ng Diyos na matuwid. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki yung kabutihan nito, yung katuwiran na ito. Hindi. Ito ay biyaya ng Diyos dahil kay Kristo lamang. Amen ba? Kaya ang isang tao na mayroong 100 relihiyon, sa harap ng Diyos hindi siya kailanman magiging matuwid nang dahil lamang sa siya'y may 100 relihiyon. Ang magpapapaging matuwid sa Kanya ay ang pagkakaroon ng Kristo sa kanyang puso. Tapikin mo yung katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Amen? Kaya kung may ifo-focus ka, wag yung kung ano-anong sinasabi ng tao. Ang focus mo ay kung anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol kay Hesukristo. Amen po ba? Kaya ang focus ngayong Christmas, si Jesus. Amen. Hindi si Santa Claus. Amen? Hindi yung party-party. Hindi yung regalo. Ang focus pag Pasko ay si Jesus. Pag si Jesus ay nasa iyo na at tinanggap mo na ang pinaka-the best na regalo. At yun ay walang iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos. Amen? At siya ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mauubos. Tapikin mo yung katabi mo, ang yaman mo. Amen? Pag si Jesus ay nasa puso mo, ikaw ay totoong mayaman. Bakit? Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. At yung Diyos na may-ari ng lahat ng bagay nakatira sa'yo. Nasa puso mo. Amen ba? Kaya maraming bagay ang na-enjoy mo na hindi mabibili ng pera. Amen? Taas ang kamay ng mapasandal lang kahit saan tulog. Amen? Di ba?
Yung iba ang daming pera pero hindi makatulog. Amen. Kaya blessing ng Panginoon yon. Maraming bagay na meron ka, your family, your health, di ba? Yung trabaho mo, ang dami mong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Basta si Jesus ay nasa sa iyo, dapat kontento ka sa buhay mo. Amen? Anong sabi dito? Tinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa Kanya. Inuulitin ko, dahil kay Kristo, itinuring kang matuwid. Okay? At dahil ikaw ay itinuring na matuwid, ikaw ay ibinukod. Sino dito yung kapag nag-aayos ng gamit niya, mayroong mga bagay na binubukod niya, nilalagay niya sa bag niya, di ba? Mas iniingatan niya. Bakit? Binubukod niya yung higit na mahalaga para sa kanya. Binukod ka ng Diyos sa mundong ito dahil mahalaga ka. Amen? Paano tayo nagkaroon ng halaga sa Diyos Ama? Yamang kaya niyan lumikha ng kahit ano paman. Naging mahalaga tayo dahil nakita niya ang kanyang anak sa iyo. Kaya ang Panginoong Hesus, nung pumasok sa puso ng isang tao, ang taong yon, ang mata ng Diyos nakatingin sa kanya. Ulitin ko, hindi dahil sa ating katuwiran o hindi dahil pogi ka o maganda ka. Di ba? Tinitingnan ka ng Ama dahil nakikita niya ang kanyang anak sa iyo. Amen ba? At anong mangyayari? Nag-e-expect si Lord na sa pamamagitan mo na tinitirhan, okay, ng ating Panginoong Diyos. Anong mangyayari? Kikilos ang Panginoon ayon sa plano niya sa mundong ito. Kaya ikaw ay instrumento ng Diyos. Ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Yung malaman mong tinubos na ang kasalanan mo, dapat mag-rejoice ka. Dapat magdiwang ka. Walang relihiyon ang nakapagsasabi na ang kasalanan mo'y mabuburang lahat. Wala. Ba't ko nasabi? Lagi silang nag-uutos ng gagawin. Hanggang sa kahuli, simula ipanganak, hanggang sa mamatay, may gagawin ang tao. Na ano? Kabutihan. Para ano? Matiyak ang kaligtasan. Mahirap yon. Sabi ko nga sa inyo, simula bata, sunod ka na ng sunod. Ginagawa mo na kung ano ang sinasabi. Hanggang sa mamatay ka, ang pamilya mong naiwan, magpapatuloy pa rin ng gagawing mabuti. Para kanino? Para sa namatay. Para maligtas. Tapikin mo yung katabi mo. Gusto mo bang matiyak na ikaw ay sa langit talaga? Di ba? Nag-iwan ka pa ng bigatin sa mga pamilya mo. Sa halip na nagtatrabaho, ay pupunta ba doon dahil babang luksa? Dahil sa ipapanalangin ang kaluluwa. Amen? Hindi yun ang ayon sa Biblia. Ang ayon sa Biblia, buksan mo ang puso mo, tanggapin mo ang isinugong tagapagligtas ng Ama, ang Panginoong Hesukristo. Ang sino mang sa Kanya ay tatanggapin si Jesus sa puso, ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya buhay ka pa, naglilingkod ka sa Diyos kasi sigurado ka, tagalangit ka. Amen ba? Tapikin mo yung katabi mo, hindi yata niya naintindihan eh. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kahit wala kang relihiyon, siguradong pupunta ka sa langit. Pero pag wala kang personal na relasyon kay Jesus, kahit ang relihiyon mo ay 100, hindi nila matitiyak ang iyong kaligtasan sa kalangitan. Sapagkat ang sabi ng John 14 verse 6, walang ibang daan papunta sa Diyos Ama, kundi si Jesus. Si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay na walang hanggan. Hindi kailanman nagturo ang Biblia na gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng ganito, magpakabait ka para pumunta ka sa langit.
hindi ho natin yon magagawa. Lahat tayo, ayon sa mood natin. Pag mabait ka, mabait ka. Pag gusto mong magtaray, mataray ka. Pag gusto mong magtaas ng kilay, nataas-taas yan. Amen ba? Kaya ang katuwiran, para masigurado mo, hindi ayon at hindi depende sa iyo. Dapat nakadepende lahat sa Diyos. Amen ba? Sino naalala yung nakapako sa krus? Di ba siya ay kriminal? Makasalanan? Nakapako sa krus, kasama ni Jesus, nahatulan ng kamatayan. Di ba pag nahatulan ng kamatayan, sobrang sama, ang daming ginawang masama. Amen po ba? Ganon. Bakit nung sinabi ng kriminal na yon, Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Bakit ang sabi ng Panginoon, teka muna, ikaw ba'y member ni ganito? Diba? Ikaw ba'y kabilang sa gantong relihiyon? Ikaw ba'y mabait? Wala nang ganong usapan, naghihingalo na. Anong sinagot ng Panginoon? Diretso, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sino nakaalam nun? Amen? Hindi niya na-realize, ba't isasama? Kung talagang Diyos si Jesus, ba't hindi niya alam na kriminal? O siguradong alam niya dahil alam naman ng mga tao noon na kapag pinako ka sa krus, masama ka. O bakit ang sabi ng Panginoong Jesus, ngayon din isasama kita sa paraiso? Anong naging daan? Paano yun nangyari? Di ba masama siya? Sinabi lang niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Anong naging susi? Hindi ang kanyang kabaitan kasi hindi siya mabait, kriminal siya eh. Ang naging susi ay ang pagkilala kay Jesus bilang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Naniniwala siya na si Jesus, yung katabi niya, walang kasalanan at yun ay Diyos at yun ay magliligtas sa kanya. Kaya sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ay ang Panginoong Jesus, siya'y Diyos. Siya'y naging tao, 100% na tao, at siya ay 100% na Diyos. Kaya nung oras na yon, anong sinagot ng Panginoong Jesus? Ngayon din. May authority. Ngayon din. No hesitation. Bakit? Ang Panginoong Jesus ay hindi lamang tao. Siya'y nagkatawang tao. Pero siya'y Diyos na bumaba upang tubusin ang mga tao na alam niya kahit anong bait hindi mabubura ang kasalanan. Kaya inialay ang kanyang dugo. Kung kaya ng taong maligtas at mapunta sa langit sa kanyang kabutihan, bakit pa nagkatawang tao ang Panginoong Hesus at namatay sa krus ng Kalbaryo? Hindi ba dapat naghintay na lang siya ng mga taong magpapakabait at papasok sa langit? Amen ba? Dapat ganon. Pero bakit bumabapat nagkatawan tao? Walang tao na may banal na dugo ang pwedeng ipangtubos sa kasalanan na gawa mula pa kay Adan. Tanging dugong banal at ang nagtataglay niyan ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Amen ba? Tapikin mo yung katabi mo. Kailangan pumasok to sa kaluluwa mo. This is very important, mga kapatid. Binabahagi ko sa inyo ang napakahalagang mensahe ng Diyos. Or else, paano mo ise-celebrate ang Christmas ng totoo? Maraming tao ang nagsiselebrate ng Pasko na akala nila ang Pasko ay kasiyahan. Hindi nila alam na kaya may Pasko dahil may isinugong tagapagligtas, may sanggol na isinilang more than 2,000 years ago mula pa sa propesiya ni Isaiah at ito'y nagkaroon ng katuparan doon sa aklat ni Mateo. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Ang Diyos ay salita. Ang salita ay nagkatawang tao. Amen? Ang Diyos ay salita at ang salita ay sumasa Diyos.
Ang Diyos na salita ay nagkatawang tao, tumahan sa piling nating mga tao. Ang tinutukoy ay ang Panginoong Hesukristo. Siya din ang sinasabi ni John the Baptist, magsisi kayo sapagkat malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos. Ang sumusunod sa akin ay hindi ako karapat-dapat magkalag ng kanyang sandalyas. Ang tinutukoy ni John the Baptist ay si Jesus. Amen? At di ba si John the Baptist ang nagbautismo sa Panginoong Jesus? Amen? Sa Jordan River? Pag-ahon sa tubig, ano nangyari? Merong bumaba na anyong kalapati at isang tinig ang nagsalita, ang tinig ng Diyos Ama. Siya ang aking bugtong na anak. Siya'y lubos kong kinalulugdan. Makikita na natin yung Trinity doon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, make sure buhay ka pa, malakas ka, malinaw ang pag-iisip mo, matanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong kaluluwa ng totohanan bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi ng Biblia, ang pangalan mo ay isusulat sa aklat ng buhay sa langit. Amen? Pagkabutihan mo yung panghahawakan mo, pwedeng mabait ka mamaya, bukas hindi. Amen? Kaya paano mong panghahawakan ang kabaitan mo? Hindi ka naman talaga mabait. Taas ang kamay dito ng tingin niya talaga, ang bait-bait niya. Wala. Amen? Wala sa ating ganun. Kaya nga di ba may kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Amen? Kasi may kasalanang nananatili. Hanggat nakatira tayo sa mundong ito, at ang kaluluwa mo ay nakatira sa katawang iyan, kahit ang Panginoong Hesukristo tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka ligtas sa problema, hindi ka ligtas sa mga challenges, hindi ka ligtas sa mga nakakainis at nakakagalit na mga sitwasyon sa paligid mo. Hindi ka ligtas. Kaya ang panghahawakan mo lang talaga biyaya ng Diyos. Everybody say biyaya ng Diyos. So itong sinishare ko po sa inyo ay tutulong para tayo ay manatiling matalino. Sabi sa tabi mo, matalino. Amen? Everybody say remain wise. Amen? Kaya sabi ko po, lagi yung sinasabi sa inyo, kapag ang isang tao naglilingkod sa Diyos, matalino. Katalinuhan po yan na piliing maglingkod sa Diyos kesa piliing maging mabuti. Pastor, paano yun? Ibig mo sabihin, hindi na ako magiging mabait? Ganito. Ang kabutihan ay susunod na lamang kapag si Jesus ay totoong naghahari sa puso mo. At ang kabutihan mo ay totoo. Hindi dahil gusto mong makahuthot o dahil may gusto kang makuha. Kaya ka mabait. Hindi. Talagang mabait ka dahil kay Jesus. No, ganito kasi ang tao magpakabait ka. Kaya ang motivation mo, gumawa ng mabuti para maligtas. Tanggapin mo si Jesus, tiyak ligtas ka na. Ngayong ligtas ka na, gumawa ka ng mabuti. Yan ay katotohanan na naghahari sa iyo ang Panginoong Jesus. Amen ba? So, gumagawa ka ng mabuti hindi para maligtas. Gumagawa ka ng mabuti dahil ligtas ka na. Taas ang kamay ng naniniwala, ligtas na siya. Taas, ligtas na? Pwede bang ibilin nyo sa mga kamag-anak nyo, huwag kayong mananalangin, huwag nyo ipapanalangin ang kaluluwa ko pag ako'y namatay. Taas nga ang kamay. Kasi bakit ligtas na Meron akong pinupuntahan na wake magpo-funeral. Minsan malalaman ko yung namatay, born again daw. Pero bakit may nauna sa aming nananalangin?
Meron po munang mananalangin para sa atas. Ang pinapanalangin, panalangin ng kaluluwa. Di ba? Di ba? Para saan pa? Sabi ng Bible, sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Bagamat mamatay, diba? Sila'y muling mabubuhay. Kaya ang mga anak ng Diyos, merong pag-asa na muling mabubuhay pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sasalubong tayo sa Kanya. Kaya sabi ko nga po, pag nasa iyo si Jesus at naghahari sa iyo ang Panginoon, ikaw ay matalino. Amen? Sa Bible po, mababasa natin ito. Matthew chapter 2 verse 1. Pagkatapos ipanganak si Jesus sa Bethlehem, sa lalawigan ng Judea, sa kapanahunan ng paghahari ni Herodes. Sino daw po ang hari that time? Si Herodes. May ilang pantas. Diba? Ano sabi ng Bible? Pantas. Sa ibang salita, wise men. O yung mga wise men na yon ay tinaguriang mga magay. Everybody say magay. Pag sinabing magay, sila po ay mga astrologers. They read the sign from sun, moon, diba? And stars. Yun yung mga astrologers. At yun yung mga pantas na dumating. At tingnan yung verse 2. Nagtanong sila, nasaan ang batang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ano ginagawa nila? Hinahanap ang isinilang na sanggol. Nasabi nila, hari ng mga Hudyo. Nakita namin ang kanyang bitbituin noong lumitaw ito. At naparito kami. Para ano? Para sambahin siya. Okay. Himayin natin itong verse na binasa ko sa inyo. Paano ka mananatiling matalino o wise katulad nitong mga wise men na ito? Number 1, ayon lang sa verse na to ha. Number 1, nagtatanong. Sabi mo sa tabi mo, nagtatanong. Amen. Hindi ka matututo kung hindi ka magtatanong. Sa buhay na ito, mahalaga ang pagkilala na hindi lahat alam natin. Kahit anong antas na ang naabot mo, kahit anong dami na ang diploma mo, wag na wag kang magmamataas. Yan ay sign ng mga matatalinong tao. Nagtatanong. Yung mga dumating, mga wise men, di ba? Mga pantas, nagtanong Amen ba? Kaya sabi mo sa tabi mo, pag may hindi ako alam, magtatanong ako sa iyo, ha? Sabi mo sa kanya, oo naman. Amen? So, remain humble. Sabi mo sa tabi mo, remain humble. Yun yung unang makikita natin doon sa mga wise men. Diba? Sila ay marunong magpakumbaba. At ang totoong matalinong tao, marunong magpakumbaba. Marunong magtanong. Amen po ba? Sinong gusto pang mapalapit sa Panginoon? Magtanong po kayo. Amen? Magtanong kayo sa mga life group leaders po ninyo. Pangalawa na mapupulot natin dito, para manatiling matalino, naghahanap. Sabi mo sa tabi mo, naghahanap. Nasaan ang batang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Anong ginagawa nila? Naghahanap. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang hihinto. Taas ang kamay na tinanggap niya si Jesus as Lord and Savior. Di ba tinanggap mo na siya sa puso mo? Pero hindi ka humihintong maghanap sa Kanya. Amen? Kasi ang paglapit sa Diyos ay hindi isang bagsak. It's a long journey. Amen? Proseso yun.
At papaano natin hahanapin ang Panginoon? Sa pamamagitan ng Biblia. Amen ba? Kung sila nung panahon na yon, yung mga wise men, literal na naglakbay, literal na lumakad, literal na dinaanan yung mga bundok. Ikaw ngayon, kapatid, paanong gagawin mo? Hindi ka na maglalakbay. Hindi ka na maglalakad mula dito papuntang Antipolo. Ang gagawin mo ay hahanapin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tapikin mo yung katabi mo, tama yung ginagawa mo ngayon. Amen? Ganun po talaga dapat. Sabi nila, nasaan ang batang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ang naghahanap dapat desidido. Hindi yung, ay umulan, hindi muna ako mag-church. Ay tinanghali ako ng gising, hindi muna ako mag-church. Amen? Ang naghahanap, desidido. Amen ba? Taas ang kamay ng desidido. Taas ang kamay ng talagang naghahanap sa Lord. Amen? Kaya sabi ng Bible, di ba? Seek first His kingdom and righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya gusto ni Lord, hanapin siya. Kaya gusto ni Lord, unahin siya. Para hindi ka nahihirapan sa mga pangangailangan mo. Kaya ka nag-struggle, kaya hindi mo matagpuan yung inaasahan mo, yung gusto mo, kaya hindi mo matanggap kasi mali ang direction mo. Amen? Takbo ka ng takbo sa kaliwa, nasa kanan si Lord. Ano sabi ni Lord? Huwag mong unahin ang kailangan mo. Ako ang unahin mo. Yun ang sabi ni Lord. Amen ba? Sino dito yung simula ngayon, uunahin niya si Lord? O magsi-celebrate ng Pasko, anong inuuna natin? Regalo. Amen ba? Hindi yan masama pero ang gusto ko lang bigyan ng diin kung ano ang dapat focus natin. Ang higit na mahalaga ay ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Amen ba? Walang Pasko kung walang Diyos na nagkatawang tao. Amen? Kaya nakakalungkot, nag-celebrate ng Pasko, ni hindi naalala si Lord. Amen ba? Ni hindi man lang nakapag-pray ang buong family, ni hindi man lang nakapag-worship. O sa araw pala po mismo ng Pasko, meron po tayong gawain. Ano lang, singit ko na. Anong araw po ba yung Pasko? Thursday. Sa Thursday po, unahin natin si Lord. Amen? Unahin nyo si Lord. Punta muna kayo dito ng gantong oras. Sumamba muna at magpasalamat sa Panginoon. Yun naman ang dahilan ba't may Pasko. Amen ba? Di ba pag may birthday, minsan may nag-birthday, masaya lahat ng bisita. Yung may birthday, hindi masaya. Amen? Bakit? Nalasing na lahat ng bisita, nabusog. Yung may birthday, hindi naman yun ang gusto niya. May gusto siyang iba, hindi nabaliwala. Tuwi lang makikita, happy birthday, ganun lang. Pero meron siyang ibang gusto na hindi talaga natanggap. Ganun din ang Panginoon. Sineselebrate natin ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagsilang. Baka naman natanggap na nating lahat ang gusto nating matanggap. Pero ang Diyos na mismong dahilan kung bakit may Pasko, ni hindi man lang masaya. Ang masaya ay ang nakiselebrate, hindi yung mismong nagsiselebrate. Amen ba? Taas ang kamay na ngayong Pasko, pasasayahin niya si Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen? Pangatlo, naghahandog. Sinong nakabasa? Di ba sabi dito? At naparito kami para sambahin siya. Alam niyo yung ginawa ng mga wise men nung dumating? Meron silang dala-dala na ginto, pilak,
at kamangyan. Ay, ginto, pila tuloy. Ginto, kamangyan at gold, myrrh, and frankincense. Ano yung hindi ko nabanggit? Ginto, insenso, at kamangyan. Yan. Amen ba? Yan po ay napaka-importante. Mira. Yan po ay most expensive, very valuable. Yan pong dala-dala nila. Ibinagay nila ang handog nila sa hahandugan nila. Sinong hahandugan nila? Di ba sabi nila, nasaan ang batang isinilang? Ang hari ng mga Hudyo. So ang hinahanap nila, hari. Amen? Alam nila king yon. Kaya ang dala nilang handog, hindi toasted siopaw. Amen? Ang dala nila, hindi tira-tirahan. Hindi butas-butas na medyas na hindi ginagamit. Ang dala-dala nila ay pinakamahalagang bagay. Bakit? Hari ang kanilang hahandugan. Kaya kapatid, kung gusto mong manatiling matalino, dapat sa paghahanap mo sa Kanya, isa sa intention mo ay ano? Handugan siya. At ano ang handog ng Diyos na inaasahan sa atin? Buhay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Kaya sabi ng Panginoon, ialay ninyo ang inyong sarili. Diba? Hinihingi niya. Alin? Ang buhay natin. Hindi ang kahit ano paman. Secondary na lang yun yung mga material na bagay. Pero ang higit sa lahat na hinihingi niyang ihandog mo sa Kanya ay ang iyong buhay. Tapikin mo yung katabi mo. Saan mo ihahandog yan? Amen? Ihandog mo yan sa Panginoon. Huwag mo yang ihandog sa baka. Huwag mo yang ihandog sa kambing. Huwag mo yang ihandog sa ibon. Huwag mong ihandog sa kahit kaninong tao. Na kapag ka nagse-celebrate ng piyesta o ano, nakikipagsiksikan ka, buhat-buhat mo. Ang Panginoong Hesus, ang nagbata, ang naghirap, ang nagdusa, siya na ang naglakad. Di ba? Hanggang sa bundok ng Golgota, nilakbay niya, buhat-buhat ang krus. Hanggang doon, sabi ng Bible, halos hindi siya makilala. Tapos nung namatay siya, sinabi niya, natapos ko na. Tapos ikaw, ngayon, gumagawa ka pa ng mga bagay na dapat hindi mo ginagawa. Nagpipinitensya ka, pinupukpok mo yung likod mo, lumuluhod ka, naglalakad. Anong ginagawa mo? Sinasabi mo, Panginoon, gagawin ko to kasi hindi kumpleto ang ginawa mo? Panginoon, ginagawa ko to kasi kulang? Di ba sabi ni Jesus, it is finished? Kumpleto yun. Kaya ano ang gustong makita ng Diyos sa tao? Magpakumbaba. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita. Ialay mo na ang buhay mo sa Kanya. Ganun lang. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi gusto ng Diyos yun. Kung gusto ng Diyos yun, di sana, hindi na ako magpapakahirap. Gusto mo naman palang paduguin yung likod mo Sikaw na lang. Amen ba? Pero ano ginagawa ng mga tao? Akala nila natutuwa ang Diyos na ginagawa nila yon. Maliwanag ang 10 utos ng Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anyong tao na nasa lupa, anumang nilalang na nasa ilalim ng tubig, nasa himpapawid at nasa, di ba? Ano ibig sabihin? Hindi yun Sabi ng Panginoon, siya lang ay nag-iisang Diyos, ang nag-iisang Diyos at wala ng iba pa. Ayaw niya ng may ibang kinikilala ka. Kaya kung gusto mong gawin yun, agresibo ka, parang feeling mo, nabibitin ka, gusto mong may gawin, pumunta ka dito ng Sabado. Kudkudin mo ang ating
Tiles. Kesa ako po yung magpadugo ng likod ko, kudkudin mo yan. Paputiin mo at pintura. Pastor, maganda pa ang pintura pero pipinturahan ko pa. Kailangan maramdaman ko ang paghihirap. O yan, pintura. Amen? Para ano? Para pag nag-worship tayo, maganda. Amen ba? Hindi na ganon. So mga mananampalataya, dapat matalino. Sabi ng Bible, mabuhay kayong mga matatalino, hindi tulad ng mga mangmang. Bible na nagsabi, bakit? Ang matatalino, kita niya ang kanyang dinaraanan, ang mangmang ay hindi. So, dilat ka na. Dahil dilat ka na, aba, kung may bato, huwag ka nang magpasadya, ay nadapa ako. Kita mo iwasan mo na. Amen ba? So nung sumunod ka sa Panginoong Hesus, binuksan na niya ang iyong isip, ang iyong mga mata. Kaya dahil sa salita ng Diyos ay malito. Dahil sa salita ng Diyos na binabasa mo ay hindi yan kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Manalangin ka sa Kanya. Gusto kong magbigay, tas nung magbigay ka, announcement, mamimigay ako. Ano sabi ng Bible? Kung magbibigay ka, dapat gawin mo para sa Diyos. Huwag mo nang ipaalam sa kanang kamay ang ginagawa ng kaliwang kamay. Ano ibig sabihin? Every time na may gagawin kang mabuti, huwag mo nang i-broadcast. Kasi yung Diyos na nakakakita sa iyo, sa ginagawa mo, ang magpapala sa iyo. Amen ba? Kita natin, dahan-dahan, biglang makikita mo, itutuwid ka ng salita ng Diyos. Amen po ba? Okay lang ba kayo? Taas ang kamay ng galit na sa akin. Okay lang? Kailangan ko kasing i-share sa inyo yung foundation na ito kasi sineselebrate natin yung Pasko. Sayang naman kung hindi natin naintindihan na sineselebrate natin to because of Jesus Christ. Dahil mayroong tagapagligtas. Everybody say Jesus Christ. Bakit may Christ? Ibig sabihin nun, Savior. Tagapagligtas. Amen? Praise God. Kung maliwanag na yan, pwede na po tayong pwede na nating i-advance yung Pasko ngayon. Nasaan na ako? Number 3. O last, number 4. Nakikinig. Everybody say nakikinig. Isa pa, sabi mo sa tabi mo, nakikinig. Amen? Okay. Di ba yung mga pantas, nung matagpuan na nila yung sanggol, ang ginawa nila, natulog muna sila doon. Okay. Habang sila natutulog, nagpakita sa kanila ang anghel ng Panginoon sa kanilang panaginip. At alam to, lalo mga taga-Kainta, alam nyo to kwento na to. 'Di ba? Nung natutulog yung mga pantas, sabi ng anghel sa kanila, mag-iba kayo ng daan. 'Di ba hindi sila pinadaan doon sa dati nilang dinaanan? Sabi mag-iba. Bakit? Papatayin sila ni Herodes. Kasi nalaman ni Herodes na naisahan sila ng mga pantas. Amen ba? Kung hindi nakinig yung mga pantas, mapapahamak sila. Mga anak ng Diyos, makinig ho tayo. Kapag mayroong redirection na ginagawa si Lord, sabi ni Lord, mag-iba ka ng dadaanan mo. Sundin mo siya. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, mag-iba ka ng pag-iisip. Lagi ka nalang nag-iisip ng negative. Tuwing meron ka makikitang dadaan sa harap mo, may nakikita kang kapintasan. Sabi, mag-iba ka ng pag-iisip. Yung mata mo, mag-iba ng tingin. Puro pangit ang nakikita mo kasi ang pangit ng puso mo. Gusto mong gumanda ang puso mo, dapat maganda ang mga nakikita mo. May mga bagay sa buhay natin, sinasabihan tayo ng Panginoon, mag-iba ka. Sabi sa tabi mo, magbago ka. Amen? Magbago kayo ng daan.
Kung sinabi nila hindi, daw makikinig dyan. O, ano nangyari? Mamamatay sila. Pero di ba, hindi sila napahamak kasi nakinig sila. Ang matatalino ay nakikinig. Sabi sa tabi mo, nakikinig. Amen? Sinabihan ka ng salita ng Diyos, nabasa mo, huwag mo nang ipilit yung sayo. Ang sundin mo ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. Wala pong ni isa mang tao sa loob ng church na ito ang naabot na ang kasukdul-sukdulan ng kabanalan at katuwiran. Wala. Lahat tayo ay nagpapaayos lang sa Panginoon. Lahat tayo ay nagpapahubog pa sa Panginoon. Lahat tayo ay nagkakamali, nagkakasala. Kaya ako bilang inyong pastor, nagpapaalala lang po. Pero habang kayo'y pinapaalalahanan ko rin ang aking sarili. Kasi ang boses na naririnig natin ngayon ay ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya wag ho ninyong titingnan yung tao. Ang titingnan ninyo ay ang tinig ng banal na Espiritu Santo. Amen ba? So yung word ni Lord, yan po ang ating tatanggapin. Be like the wise man. Remain wise. Ano man ang mangyari, diretso lang po tayo. Again, hanggat buhay, maghahanap. Amen ba? Hanggat buhay, magpapatuloy. Hanggat buhay, si Jesus ang uunahin. Tapikin mo yung katabi mo. Unahin mo lagi si Lord, ha? Praise God. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon, ang tunay na dahilan ng Kapaskuhan. Amen ba? Praise God. Taas ang kamay ng nagsasabi, mula ngayon, Lord, pipiliin ko na maging matalino. Hahanapin kita. Hindi ako mahihiyang magtanong. Hindi ko ipagkakait na handugan ka at makikinig po ako sa inyong salita. In Jesus' name. Taas po natin ang ating kamay. Tayo po muna ay sumamba sa ating Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay, ito ay training sa atin. Inihahanda tayo ng Panginoon pagdating sa kanyang piling. Dahil pag nandoon na po tayo, we will worship God forever and ever together with the chosen and His warring and mighty angels. Amen ba? Kaya ngayon pa lang, sambahin mo ang Panginoon ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Sanayin mo ang sarili mo. Dahil ito ang gawain ng isang tagalangit. Ang sumasamba sa hari ng mga hari at sa Panginoon ng lahat ng Panginoon. Lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin sa puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman
Panginoon, Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, Thank you, Lord. higit sa luho at kinang Salamat, nito, aming masamba. ikaw ang nais ko, Hallelujah. tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Remain wise, brothers and sisters, because wisdom brings protection. Kahit anong status mo, pwede kang magtanong, pwede mong hanapin yung wisdom, at hindi ito ipagkakait sa iyo. Ito'y ipagkakaloob sa sino mang nagpapakumbaba at kinikilalang kailangan niya ang katalinuhang nagmumula sa Panginoon. Ama, hindi namin kita ang aming dadaanan. Hindi namin kita ang hinaharap. Hindi namin nakikita yung future. Pero kita mo kasi nandun ka na. Ama, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming buhay. Ang buong tiwala namin nilalagak namin sa iyo. Hindi kami aasa sa aming sariling kaalaman. Kami umaasa lamang sa iyong biyaya. Samahan mo po kami sa journey na ito. Tulungan mo kami at gabayan, Panginoon, papunta sa iyo. Tulungan mo kaming lalo pang maunawaan ang mga bagay na kalooban mo. At dalhin mo kami sa kapuspusan ng inyong kabanalan at katuwiran. Marami pong salamat. We will celebrate Christmas, Mary, because of you, our Lord Jesus Christ. At ipinagkakatiwala ko sa inyong bawat isa. Ingatan po ninyo kaming lahat. Ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. At dalhin sa lugar na dinadaanan ng pagpapala na mula sa North, East, South, and West. Marami pong salamat. We are super blessed. Everybody say, I am super blessed. I am highly favored. Akin yun sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Jesus. Come on. Mas malakpas, mas malakas. Thank you, Lord.